So for our concept, nag-come up kami sa fishtail and bulaklak na concept. Ang floor lamp namin is bulaklak, then sa hanging lamp namin is the fishtail. So ang hinalo namin sa paper is talahib. Yun ang fiber namin na hinalo sa papel. So, ang naging concept namin ay nag-come up kami sa concept na parang sa pahiyas, yung sa arangya ng mga clipping. Kasi parang maganda i-explore yung paper kung paano itutupi or gugupitin yung paper. So, ang aming concept design is dahon ng saging. Nag-concept kami sa design na to kasi ito ang ginamit naming materials. Sa hinalo namin papel is ito yung dahon ng saging. Kaya ang nag-inspiration namin na design is dahon ng saging. So, sa lamp naman namin, ang naging concept namin dun is medyo related sa Chinese lantern. Then, so, ang materials namin dun is yung recycled paper. So, basically, ang gagawin namin dun is yung recycled paper. Ita-turn namin siya into lantern. So, parang origami base siya. May konting tupi yung sa may lamp namin, which is yung base design niya. Then, yung sa, yung sa stand niya, inisip talaga namin yung sa materials kasi since tubular siya, mas madaling matago yung wire ng lamp. And since medyo pa-cross siya, ginawa namin floating yung gitna para may mailagay kaming mini table and pwedeng paglagyan ng mga gamit, libro, or pwede ring halaman. So yung concept na napili namin for our floor lamp and hanging lamp is corn sheet to resonate it with our fiber material, which is corn husk. Our main material is paper mixed with corn husk. So yung paper mixed with corn husk ay lalagyan namin ng food coloring or jobus yellow jobus para magmukha siyang yellow. So para magkaroon ng kulay or cream-like yung naging color niya. So yung pinaka-idea ng corn is kapag binuhay yung ilaw, magmumukha siyang corn lamp or hanging lamp or floor lamp. Ganun po. So, ayun, yung concept po namin is inspired by Filipino childhood memories, which is yung pagpapalipad po namin ng saranggola ng mga bata kami, and yung pangingisda po sa mga ilog or pag nakikita po tayo ng bambang sa mga tabi. So, ayun. So dito sa paggagawa namin ng mga papel para sa papel likha, saka sa paggagawa namin ng mga lamps, masaya dahil madami akong natutunan sa experience na to. And yun, natuto nga ako mag-welding. Ako nag-welding ng frames namin. In our experience na paggagawa ng structured welding and recycled paper, at first, medyo mahirap siya. Kaya nagkaroon kami ng trial and error sa paggawa ng recycled paper at pag-welding. Medyo struggle siya sa amin kasi first time namin mag-welding, wala kaming option. So, nagpatulong lang kami sa pinsan ni Miguel na automotive. So, ang pinaka naging struggle namin habang gumagawa kami ng papel is yung nagpapatuyo na kami ng papel sa kalsada. Check na namin kung tuyo na yung mga papel. Nakita namin na basa na kasi yung kapitbahay pala namin nagbubuo ng tubig sa swimming pool. Na-stress kasi nasayang lahat yung papel na nasa katsa. At 15 piraso, lahat ng papel na naandun nasayang. Tapos doon naman sa experience ng paggagawa, nakaka-enjoy siya gawin kasi syempre parang nagtra-try ka ng ibang mga gawain at ibang process ng paggagawa ng recycled paper. Nahirapan kami pero kasi malayo yung ating pinagagawan. Pero masaya naman. So, the process, pagtabas, and kinat namin sa maliliit, then yun nga pinakuluan namin into 2 to 3 hours para lumabas yung fiber, then lumambot yung talahib. Then yun, after that, nagkaroon ng mixture ng paper and talahib na
blended. Nagbabad lang kami sa tubig na may chlorine. Halos isang araw din namin itong binabad para malambot pag blender. Sa paghahalo naman ng dahon saging, 70% na papel tapos 30% yung dahon ng saging. Tapos ginamit na namin screen at binilad namin ito ng halos 2 to 3 hours naman sa araw. Ang naisip namin na ihalo ay yung sa coconut husk. Pero not totally the husk. Kasi by the process dun sa trial and error na paggagawa ng paper, ang nangyari is hindi kaya nung coco wire na sumama dun sa paper kasi napupunit lang yung paper kapag ang kasama niya yung coco wire. So, unang naging step namin sa paggawa ng papel ay binabad namin yung mga recycled paper sa tubig hanggang sa lumambot. And next step is ni-blender na namin hanggang mag-impino na yung texture. After i-blend, ilagay na namin yung dayami to add texture pa sa final paper output namin. After mamix nung tatlo na yun, yung water, yung na-blend na paper, and then yung fiber, saka namin siya sinala gamit yung frame na ginawa namin sa school. So, after masala, tinransfer naman namin siya sa tela gamit yung sponge. And after namin matransfer, saka lang namin siya pinabayo, saka namin siya binilad sa araw. So, that's the process of our paper lamp. Una kong naramdaman is medyo na-excite ako kasi never pa ako nakapag-try ng gumawa ng lamp. Nung nag-start na kami ng paggawa ng concept, hindi talaga namin i-consider yung technicalities ng paggawa ng lamp habang na-maintain yung concept na gusto namin ma-achieve. So, doon kami nahirapan kasi yung sa structure pa lang, na-realize ko na isa iba kong mga concept na medyo hindi siya feasible. Maganda yung concept niya pero mahirap yung way ng na pwede makabit yung mga bolt, gano'n. Sa materials, sa mismong materials pala, nag-decision na lang kami dun sa medyo mura and somewhat kaya naman na gamitin para dun sa base namin. And yung next naman is yung itong paggawa ng papel namin. Dahil sama-sama kami gumawa, na-enjoy naman namin yung experience and very cooperative naman ng aming mga groupmates. So, overall naman, I had fun naman. Ganun. Ganyan, at first try, ang hirap, di siya agad na naging papel. Parang mali yung gawa namin. Then after that, we learn from our mistakes. Yung scratch na papel, naging art. Yun, scratch to art. Kasi kahit nahirapan naman kami dun sa sa pagka-canvas and everything, I think it's important to consider na kahit nahirapan kami, marami naman kami natutunan and nag-enjoy rin naman kami. Kami ng papel. Kasama din tao doon. Naglanggana naman. Puto ka lang award! Suko! Suko!